Okay. Ask and you will receive. 'Di ba? Simple lang eh. Ask and you will receive. Pero shocking po itong ibabalita ko sa inyo. Actually, itong truth na sasabihin ko. Shocking. Bakit ka po ninyo? Yung ask and you will receive, alam po ba ninyo under the old covenant yan? Hindi ba? Kumatok ka pag bubuksan ka, humingi ka pag bibigyan ka. Old covenant yan eh. Hindi pa namamatay ang God of Gods sa cross. Pero nung namatay na ang Lord God Almighty sa cross, iba na po ang nangyari. Makinig po, ganito na po nangyari ngayon. Ang blessings nasa atin na pong mga believers ni Jesus. Okay. Ang gagawin lang po natin ngayon, kailangan tayong manampalataya na magmamanifest na yan. Yung nasa atin na po sapagkat all blessings ipinagkaloob na po sa atin ni Jesus Christ nang namatay siya sa krus. Hindi mo pwedeng tawaran yung ginawa niya sa cross eh. Niligtas ka sa kasalanan, hindi ba? Pinayaman ka niya spiritually and financially. Yun ang maganda dyan eh. At pinagaling lahat ng karamdaman mo. At gusto ni Jesus masaya tayo. Ayaw niyang boring ang buhay mo. I-enjoy mo kung ano yung hobby mo, mga ginagawa mo. Si Jesus po hindi boring. Ang boring lang po yung ibang pastor. Ang boring lang po yung mga religion. Pero wag ka sa religion. Kay Jesus Christ po tayo. Ganito po yan. Isang track na malaki yung nasa litrato. This is the perfect, anong tawag dito? Illustration of this. Kumbaga ikaw yung track. Di ba? Tapos pag nanampalataya ka na, naniniwala ako, mayaman ako, hindi ako magkukulang sa buong 2024. O yan. Ang gagawin mo lang, buksan mo yung pananampalataya mo at lahat ng pera, lahat ng mga blessings lalabas yan. Parang ganyan. Pag binuksan mo yung track, sobra-sobra yan. Di ba? Ang track, makinig, ang track na uubos yan. Pero tayo hindi po mauubos sapagkat hindi po pwedeng makonsume ang grace ni Jesus. Yan po ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya ngayon 2024, magdasal tayo. Tara, magdasal tayo para paulanin tayo ng kayamanan ng langit. Ano bang kayamanan ng langit? Pera ba? Yes, of course. Blessings, peace of mind, at pera. Di ba? Kayamanan, yung mga kailangan natin sa lupa. Di ba? Yung mga na-delay na transaction, matutuloy ngayong 2024. Tala, magdasal tayo. Lord Jesus Christ, Ikaw ang aming pinakakayamanan. Nang tanggapin ka namin bilang Lord and Savior, iniligtas po ninyo kami mula sa kasalanan, pinagaling mo pa lahat ng aming karamdaman, at pinaulan mo ng kayamanan ang aming mga pitaka at mga bulsa. Thank you, Jesus. We claim more blessings to be manifested this 2024 that many will manifest still. Many blessings will manifest this 2024 in your most powerful name, dear Lord Jesus Christ. I declare long life at good health sa mga inaabutan nito, yung mga nanonood nito. Long life at good health. Mailalayo tayo sa mga aksidente at mga sakuna. Yan. At ang mga pitaka natin ay laging may laman, hindi magkukulang. Jesus is our more than enough. At mayaman tayo. May mga unexpected. Ayan, excited na ako. May mga unexpected blessings. Meron dito magkakaroon ng bahay, ng kotse, yan, mga ganyan. Hindi naman po masama ang mga blessings, Lord, as long as alam namin na Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng blessing. You are the blesser, Lord Jesus Christ. So ito po, Lord, 2024, ay mas magiging maganda kesa sa nagdaang taon ng 2023. 2024 will be a great way for us to express more about your love and grace towards all the people through your blessings towards us. Sapagkat ang mundo, Panginoon, ay kailangan pa rin abutin ng ebanghelyo mo. Hayaan mong gamitin namin ang mga kaloob mong salapi sa amin para magpa-print kami ng maraming mga lessons para sa Bible studies. Makabili kami ng maraming Bibles na ipamimigay. Balak ko pong mamigay ng mga Bible, Lord. So, patnubayan po ninyo ako na makabili ako ng maraming kopya ng ang Bible. Ang pamagat nun, ang Bible, yung Taglish na Bible. Balak ko pong mamigay this February. Kung loloobin mo, makalikom ako ng 5,000 for this para ito po ay magamit ng mga
bagong mananampalataya. Ayun, Lord. So, i-bless mo ang mga ministries namin. At Lord Jesus, I declare wala magkakasakit sa amin. Yan. Ang pinaka-weapon namin ay ang pag-ibig at pagyakap mo sa amin. Lahat ng sama ng loob, kung meron man kami mga nakaalita noong 2023, Lord, this 2024 will be a better and great year for us. Ganon din po, Panginoon, lahat ng mahal namin sa buhay na wala pa po sa iyo, I declare mapapagpahayagan namin ng ebanghelyo mo, protected mo ng iyong pag-ibig din kahit hindi pa sila believers just because mga anak mo na po kami. Thank you, Jesus. And I declare, Panginoon, no weapon that form against us shall prosper. Walang gawa si Satanas na magtatagumpay laban sa amin. We are more than conquerors in Christ Jesus. Ikaw yun, Lord Jesus, ang God of gods and the King of glory, the King of kings and the Lord of lords, the God of the Milky Way, the God of the galaxy, the God of the universe. Thank you, Jesus, for your grace. And I declare, Panginoon, lahat na mga hindi pa nangyayari sa buhay namin na hinihiling namin, ini-expect namin, whether ito ay makapag-abroad, ito ay makapunta sa isang lugar, ito po ay iniiwan namin sa iyong kalooban sapagkat meron kami mga desire pero kalooban mo pa rin, Panginoong Hesus, ang siyang masusunod sapagkat pinaka-the best pa rin ang pag-follow o pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Pero alam ko, kalooban mo na maging healthy kami, maging mayaman kami para gamitin sa iyong gloria at kalwalhatian. Thank you, Jesus. We're so excited to say goodbye to this year. Mamayang 12:00, pagpasok ng 2024, mas magandang year, mas marami kang surprises sa amin, surprises na hindi nga namin alam, kaya nga po surprises. So, Lord Jesus, naway ang relasyon natin, Panginoong Jesus, tayo ay lalo maging close, lalo ka namin makilala through your word, dagdagan mo ang prayer habit namin, dagdagan mo ang pagbabasa namin ng Bible, hayaan mong lalo kaming manabik. The more na bless mo kami, lalo kaming nasasabik. Kasi mali yung paniwala ng iba, pag na-bless na lumalayo. Hindi po ako naniniwala doon. Pag na-bless, ang isang Kristiyano, lalong lumalapit sa iyo, Lord Jesus. Lalong nai-in love sa iyo. Lalong nakikita, hey, Jesus loves me. Bakit naman ako lalayo sa blesser ko? Lahat ng ito galing kay Jesus, di po ba? So, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, amen. Yun. So, claim na po ba ninyo na walang magkakasakit, walang mamamatay prematurely, mailalayo tayo sa lahat ng aksidente sa kuna? Ayun. So, ayan ang kalooban ni Jesus for this 2024. Okay? Minsan nalilito ako, nagsusulat ako. Minsan, nangyari na po ba sa inyo? Pag nagsusulat tayo ng mga dates, pagsabahan ko, minsan, gumawa ako ng deposit slip katatapos ng 2022, bagong taon, 2023. Nilalagay pa rin natin 2022, di ba? Ang ibig sabihin po kasi niyan, memorable sa atin yung year, whether magandang nangyari o pangit yung nangyari. Pero sana sanayin natin, pag magsusulat tayo ng mga gagawin natin, ilagay na natin bagong taon, 2024. Sapagkat the old things has passed, and behold, all things becomes new. Okay, yan po ay tinutuko yung context niya para sa mga Kristiyano. Yung pagkatao natin wala na, no? At may bago na po tayong pagkatao. Pero, kung titignan mo yung tinatawag na yung pinaka-idea niyan, pwede rin yan i-apply sa mga pangyayari sa buhay mo. Yung mga nakaraan, tapos na. Forget the former things. Sabi nga po ng Isaiah hindi po ba? Forget the former things. Jeremiah tayo? No, I don't know. I'm not sure. Forget the former things. Behold, Isaiah nga, I'm going to make new ways for you. Sabi ni Jesus, di ba? So, kung may bagong taon, dapat hintayin natin ito ng buong excitement. Ano? Dahil si Jesus, siya ang author ng bagong taon. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this wonderful video and share the wonderful love of the Savior, the God of gods, the Lord of the Milky Way, the God of the Milky Way, the God of the galaxy, the God of the universe, the Lord Jesus Christ. Huwag nating kalilimutan. Gusto ni Jesus malakas tayo, healthy tayo, mayaman tayo, punong-puno ang mga pitak at mga bulsa natin. Ayaw ni Jesus nang naghihirap ang mga Kristiyano. Sapagkat pag yumaman ang Kristiyano, walang maghihirap sa mundo. Sapagkat tayo po mga Kristiyano, very generous tayo, matulungin po tayo. Hindi tayo madamo. Tinanggal na po ni Jesus ang kadamutan sa ating mga born-again Christians. Kaya born-again Christians, lahat ng born-again Christians ay mga
Jenny Rose. Thank you, and Jesus truly loves us all.